So mga sangkay, medyo palaisipan lang po itong ating topic ngayon dahil nga po itong WHO, mayroon pong pinasabog na isang impormasyon na handa na daw po ang buong mundo sa next pandemic. Palaisipan lang mga sangkay at nakapagtataka bakit parang advance po sila mag-isip at tila baga may nalalaman po sila sa hinaharap. So, hello, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan. I'm back. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to mga sangkay. I-click nyo po yung subscribe, i-click nyo po yung bell, at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, hindi lamang po mga issues sa Pilipinas ang ating pinag-uusapan, kundi mga global news, no? Mga pandaigdigang balita na dapat po malaman ng sambayan ng Pilipino. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout ko pala sa lahat ng mga Solid Sangkay. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag Solid Sangkay. So eto mga sangkay, talakayin lang po natin ito sa saglit. Itong topic patungkol po dito sa next pandemic. Eto, palaisipan lang mga sangkay. Actually, nag-comment po ako dito. Ayan o. Ito pong ipinost ng ABS-CBN. Actually, hindi lang naman ABS-CBN ang nagbalita nito, kundi buong pahayagan ng international, no? Is the world ready for the next pandemic? Sabi dito mga sangkay, naniniwala daw po ang World Health Organization na masanda na ang mundo sa susunod na pandemya. So, palaisipan eh. How come na parang may nalalaman na po sila? Parang ano ba, naka-ready na naman ba yung panibagong karamdaman na pwedeng pasabugin mga sangkay? Parang nangyari ng parang yung nangyari last pandemic, di ba? Marami pong conspiracy theory, mga sangkay, about sa sinasabing ito daw po ay planado at may nais daw pong gawin sa buong mundo mga sangkay. Yung iba naman sinasabing New World Order. Actually, fake news pa nga po tayo na ito mga sangkay nitong Krappler noon, di ba? Sinasabi po na nagsisinungaling daw po tayo about sa ating mga sinasabi dito sa YouTube. Well, actually, ito mismo mga sangkay na ating pinag-uusapan ay analysis lamang, opinion, no, tungkol po dito sa mga nangyayari sa ating mundo o dito sa ating bansa. Kagaya na lamang po nito, kayo ba, hindi ba kayo nag-iisip? Sabi dito, naniniwala daw po yung WHO na masanda na ang mundo sa susunod na pandemya. How come na parang instead of preventing, no? Instead of preventing, bakit parang minamind condition ang sambayan ng not just our kababayan, mga sangkay, but the whole world. Parang ang buong mundo ay minamind condition ng mga sangkay for this event, no? Sabi dito, bagamat hindi pa nila sapat ang mga kasalukuyang paghahanda. So bakit? Hindi ba dapat ang kailangang gawin i-prevent ang mga posibilidad na pwedeng tumamang mga kung anumang karamdaman, mga sangkay? We all know what was happened, mga sangkay. Ano ba ang nangyari? Last pandemic, grabe po ang pagbagsak ng ekonomiya sa buong mundo. So ngayon, mga sangkay, kung mauulit na naman po ito, ay Diyos mio marimar. Ayan, nag-comment nga pa ako dito, wow ha, mind conditioning na agad para sa pandemic. Hindi kasi nakapagtataka lang eh. O ayan, mga sangkay, may mga nag-comment nga po dito, ayan na naman sila, kikita na naman. Sabi naman ng isa, ABS-CBN, pwedeng pagsabihin nyo, ang WHO, tigil-tigilan na nila ang mga pandemyang yan, kagaya ng COVID-19, parang gustong-gusto nyo naman kasi i-advertise ang correct, mga sangkay, di ba? Parang binibida pa po nila na may paparating pong Diyos mio marimar. Ano ba naman tong klase? Well, balikan po natin itong mga komento maya-maya lamang. Tingnan po natin itong balita mga sangkay. Ano ba talaga to? Bakit parang minamind condition na? So ayon po dito mga sangkay, ito po, is the world ready for the next pandemic? So tingnan po natin mga sangkay itong sinasabi po nila. Sabi dito, if the next pandemic arrived today, the world would still face some of the same weaknesses.
and vulnerabilities. Sabi po dito sa mula po ito sa World Health Organization. Kumbaga, kung tatama daw po ngayon ang pandemya na naman mga sangkay, so ang buong mundo ay ganun din po. Kaparehas pa rin po na weakness ang mararanasan po nito at kahirapan. So, what we can see mga sangkay, last pandemic, 2019, 2020, yan po yung mga crucial time or crucial year ng pandemic na talagang grabe po yung pagbagsak ng ekonomiya sa buong mundo dahil nga sarado lahat grabe yun mga sangkay, di ba? Yun po yung karanasan na never po natin makakalimutan sa buong buhay po natin, yung pandemya, kung saan na-witness po natin na nagsara po yung lahat ng mga mall, di ba? Nagsara po lahat ng kakalsadahan, wala pong biyahe mga sangkay, sarado ang lahat, nasa bahay lamang, walang ibang ginawa ang gobyerno kundi pakainin yung lahat ng mga nasa kabahayan lang. So grabe po yun. Sobra-sobrang paghihirap. Di ko nga ma-imagine paano ba natin nalampasan yun mga sangkay ng ganun-ganun na lamang O paano ng buong mundo nalampasan yung ganun. Biruin nyo, lahat. Walang trabaho Lahat nasa loob lamang po ng tahanan. Lahat po mga sangkay naghihintay sa ayuda. Diba? Pero mga sangkay, we survive. So, pero sobrang painful po talaga. Kagaya po na ito, sabi dito, but the world has also learned many of the painful lessons that the pandemic taught us and has taken significant steps to strengthen its defenses. Okay, well, tama naman ito mga sangkay. Kasi, alam nyo, ito, talagang biblical na mangyayari po ang paglaganap ng iba't ibang klaseng karamdaman. Kung magre-research po tayo mga sangkay, sa Google kung gaano karami yung mga misteryosong mga karamdaman sa iba't ibang panig ng ating mundo, magugulat ka. Pero kung magbabasa ka ng Biblia, mga sangkay, hindi ka na magugulat Sa Matthew chapter 24, nabanggit po doon, mga sangkay, ang patungkol po sa pestilences na lalaganap po sa buong mundo. At nasabi po doon, mga sangkay, na bago daw po mangyari ang pagbabalik ni Jesus, magaganap daw po muna yung mga ganitong klaseng makikita daw po itong mga ganitong klaseng event. Yung second coming of our Lord Jesus Christ. Magaganap muna isa sa halimbawa doon, mga pagyanig sa kalupaan, digmaan, mga sigalot at kaguluhan sa ating mundo. At isa po doon yung pestilences. Magkakaroon daw po ng pestilence, kung i-research sa Google, mga sangkay, patungkol po ito sa matinding karamdaman, epidemic or pandemic. So, ganyan po katindi mga sangkay. So, in 2025, sabi po dito, the world is not ready to tackle another pandemic threat. It said, citing continued inequality in access to funding and pandemic fighting tools like vaccines. So, well, maganda po ito mga sangkay. At least, napag-uusapan. No na ito, kailangan natin maghanda kasi hindi natin alam. Pero yung parang tipong, halimbawa na lang mga sangkay, yung pinag-usapan natin dati, di ba? Yung this is X. Grabe yun. Sabi ko nga, paano kaya nila nalalaman to na mayroong paparating na pagkakaalam po natin, 10 times na mas malakas or more than 10 times na mas malakas kaysa sa nakaraang pandemya. So, nakakagulat mga sangkay lang. Kaya natural na marami po dito nag-aalala at pinagdududahan yung mga ganitong klaseng balita. O ayan mga sangkay, ready na naman daw po yung virus nila. Gawa-gawang pandemic para sa kanilang pangsariling interes. Tao pinahihirapan sa pananakot at may nagpapayaman habang naka-lockdown. Buhay pa kayo, pero sinusunog na ang mga kaluluwa nyo sa impyerno. Natural po na magdududa mga sangkay, di ba? Ito ay mga conspiracy theory lang naman, no? Na sabi nila, itong pandemic ay sinasadya daw po talaga, hindi po yung tipong galing lamang po sa hayop, tapos naipasa sa tao, wala daw pong ganun. O di kaya, totoo namang ganun, mga sangkay, pero sinasadya nila at hindi po pinipigilan. Yun po ay mga conspiracy theory. Pero hindi po talaga natin matukoy kung gaano katotoo yan. Pero kung titingnan po natin yung mga komento dito, grabe yung negative comments,
Ay, nako. Hindi nakakayanin kung magkakaroon ng new work pay dahil sa pandemya, tas ang taas ng bilihin. Magkanda utang-utang ang mga tao, tas hindi makakapagbayad dahil walang trabaho. Magkakagulo. Grabe. So ngayon mga sangkay, marami po, no? Isa pa nga po sa agam-agam, ito pong kumakalat doon sa China. Baka daw po maging epidemic or pandemic. Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay tungkol po dito? I-comment nyo lamang po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube, guys. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.